Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. So, welcome. Sa mga new subscriber, thank you for subscribing my channel. So, I'm going to do another general love reading for the collectives. Titignan natin you and your person's reading. So, titignan natin kung ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo. At ganun ka din para sa kanya, plano nyo sa isa't isa, kung magkatugma ba kayo, anong nangyayari sa inyo, and so on and so forth. Until sa titignan natin kung ano yung magiging outcome ng relationship ninyo. So, let's start. So, hindi to para sa lahat, okay? So, take what resonates and leave the rest. And, it could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading. Kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be your situation or reading. So, I'm going to pull oracle cards. So, this is a, let's see, Heart's Hidden Secret oracle card. So, let's see what is happening sa'yo, sa person mo, individually. Let's see. Chemistry, attraction, spark, passion on your side. So, your person side naman. Let's see on your person side. Healing. Healing, purifying, cleansing. I think, itong person na to, nag-heal siya from a past person. And nagkaroon kayo dalawa ng chemistry. You felt siguro the chemistry between the two of you. May attraction sa inyo, may spark dito sa inyo, with full of passion. Char. So, let's see. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa ngayon? This might be a new person in your life. So, what is happening right now? So, yung person mo, galing siya sa pain. Galing siya sa separation. So, feeling ko yung person mo ito is like naloko, na-betrayed ng someone. So, nagkaroon ng separation dito sa kanila. And kaya nga nasa point siya ngayon ng healing, purifying, cleansing. And might be isa na din dito is naloko to yung person mo. Merong cheating na nangyari dito sa kanya until this person nakilala ka niya. So, you are single. Okay? You are single and ready to mingle, char. You are single and this person, na-attract siya sa'yo. Okay? So, nung na-attract siya sa'yo, I think, nagkaroon dito ng spark sa inyo, attraction, yung passion, and dito magsisimula yung kwento ninyo. If itong healing na to sa part niya, is ready na ba siya talaga sa next level ng love life niya with you, or still mag-hold on siya sa past niya. So, let's see. Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? So, ano yung nararamdaman ni person mo towards you? Nararamdaman ni person towards you. Oh. Nararamdaman niya sa'yo na parang may potential yung relationship ninyo na mapunta sa successful relationship, and mahal ka na niya actually. Gusto niyan magkaroon ng
gusto niya magkaroon kayo ng relationship. I think siguro may relasyon na kayo ngayon. Bago lang pa. Kasi may 2 of cups na eh. So, meron na talagang love dito. And I can see here na gusto niya na din, meron na siyang feeling that gusto niya na din mag-focus sa'yo as a boyfriend niya or person niya. So, I can see also here that pero hindi siya, kumbaga, ayaw niyang mag-promise. Kumbaga, ayaw niya mag-promise in a way dahil sa may nakaraan siya. Or yung previous relationship niya is hindi nag-workout na maganda. So, ayaw niya mag-promise into something na deeper talaga. Pero yun yung naramdaman niya para sa'yo. Kung feeling niya, mayroon kayong pwede mag-click kayo pagdating sa mga plans in life or something like that. Wala siyang balak na nalokohin ka. With the full card in reverse. Feeling ko wala din naman siya, pero hindi lang talaga siya sure sa pwede magiging outcome sa inyo. Siguro feeling ko dahil na nasa healing process pa din talaga siya, pero siguro kung kayo na dalawa nito, nahulog naman na siya sa'yo. Kaya nga yung dito sa part mo is meron ng chemistry, attraction, spark, passion. So, ano ba yung feeling mo towards this person? So, you might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, feeling mo sa taong ito, nararamdaman mo sa kanya. Oh, feeling mo meron na talaga kayong new beginning. Or magkakaroon ng kayo ng new beginning. And ramdam mo din talaga na mahal ka niya. Dahil sa pinapakita niya din siguro sa'yo. Kasi nag-effort siya dito eh. So, nag-effort talaga siya. And naramdaman mo talaga yon that he is offering you love. Na love ka niya. So, King and Page of Cups here is like he's offering you love and showing you love. And the Ace of Cups here is you really felt na meron kayong new beginning na baka kayo na, ito na to Lord, parang ganun. Mas meron kayong Sparksy, the Lover's card. So, in love kayo sa isa't isa actually, kasi nandito sa kanya yung 2 of Cups, nasa iyo yung Lover's card. So, you are in love with each other right now. So, meron na talaga kayong relasyon na dalawa. Even sabihin na natin na nasa healing process siya. Kumaga, might be, ikaw yung naging dahilan kung bakit siya nag-healed na ngayon. So, ikaw yung inspiration niya, kumbaga. And ramdam mo din naman yun kasi nakikita mo naman sa kanya yun. So, continue pa ba natin to? Any plans from this person towards you? Plan from this person towards you. Plan from this person towards you. Oh. Okay. Okay, so plano niya talaga na kumbaga magpaka-matured na mag-o-offer sa'yo ng love with the Knight of Cups talaga, na mag-o-offer sa'yo ng love, kumbaga pagpatuloy niya talaga to. Kumbaga mag-effort talaga siya na kumbaga yun yung mararamdaman mo lagi na mahal ka niya. Kasi gusto niya maging matured na bibigyan ka ng matatag na pagsasama. Yung stable relationship. And kaya lang andun nga siya sa point na kahit ganito yung pinapakita niya sa'yo, okay, at ito yung nararamdaman mo para sa kanya. Para sa kanya, yes, totoo naman yun. Dahil gusto niya na talaga, gusto niya nang makawala sa nakaraan niya. Masakit pa din sa kanya yung mga nangyari sa past niya.
iniisip niya pa din to. Kaya nga nasa healing pa siya talaga. Kine-cleanse niya pa yung sarili niya. Nakikita ko naman dito sa person mo na gusto niyang maging matured enough talaga to handle this relationship in a right way. Na ayaw niyang mangyari ata yung mga nangyari sa kanya in the past. And gusto niya din mag-offer sa iyo ng real love. Like, kahit ganito man yung nasa healing process siya, masakit pa sa kanya yung mga nangyari sa nakaraan niya, gusto pa din niya na, kumbaga, ipaparamdam sa'yo na, totoo to. Gusto ko talagang sumaya sa'yo sa relasyon na meron tayong dalawa. So, tignan naman natin sa part mo kung ano yung plano mo sa relasyon na meron kayo ngayon. So, para talaga to sa mga new relationship. So, ano yung plano mo sa relationship na meron kayo ngayon? Okay. Gusto mo ng, kumbaga, somehow, feeling ko on your part, naramdaman mo sa kanya, kahit sabihin na natin, ramdam mo yung pagmamahal, mahal ka niya, nag-o-offer talaga siya ng love, they're full of chemistry, attraction sa inyong dalawa. You felt that this is already the one for you, parang kanon, lover's card, two of cups, somehow, may mga something sa person mo na napapansin mo and you are planning na gusto mong papag-usapan to. Feeling ko you are planning na ma-share niya din to sa'yo. Kumbaga, may somehow, sometimes, tinatanong ka siguro sa kanya that hindi niya ganun kasi nasagot sa'yo ng maayos. Siguro, minsan iniiwasan niya to. Minsan sinasabi niya, wag na lang natin pag-usapan yun. Nayaan mo, pass na yun or something. Pero, siguro nasa point na napapansin mo bakit ayaw niya mapag-usapan. So, andun sa point na minsan napapansin mo sa kanya na parang tahimik siya. Okay? So, minsan na nag-iisip ka dito. Nag-iisip ka kung meron pa bang something wrong, meron pa bang ganun ba ka-importante yung past niya na ayaw niya mapag-usapan, and yung plano mo, gusto mo magkaroon kayo ng conversation about that situation and to open up to each other din talaga. Gusto mong gumawa siya ng action para kumbaga hindi ka na mababalutan ng mga anxiety. Kasi napapaisip ka dito sometimes. Bakit ayaw niya mapag-usapan to? Bakit parang umiiwas siya sa pagdating sa ex niya? Bakit umiiwas siya pag-usapan to? So, minsan gumugulo to sa isipan mo. Minsan, minsan andun sa point na ayaw mong mangyari. Naabot sa point na baka iiwan ka na lang din ng person na to. Dahil baka hindi pa siya nakamove on sa past. So, yung balak mo dito o yung plano mo dito, sa relationship ninyo na maging open kayo sa isa't isa para hindi kayo abot sa point na magiging imbalance yung connection ninyo tapos iiwan ka na lang niya ng sobrang na-inlove ka na sa kanya. So, yun. So, ano ba yung tinatago ng person mo dito? Ano yung tinatago ng person? What your person's hiding from you? Clarity. Plans. May plano yung person mo dito. Okay. So, I can sense a person mo dito. This person want a revenge from that relationship, previous relationship. Sinaktan kasi talaga siya nito. And parang ito yung plano niya.
Parang nagpaplano siya dito na ipapakita sa person na to na masaya siya, na okay siya. So, hoping lang na hindi ito, like, hindi kanya ginagamit para ipakita sa ex niya na masaya siya at masasaktan siya dahil nakikita yung person mo na masaya kayo. Baka in a way na pinapakita niya sa'yo na mahal ka niya, and ikaw on your part na sobrang na-inlove ka and sobrang nakikita mo na focus siya sa relationship ninyo. Well, this person meron pala siyang hidden agenda, may plano siya dito na a revenge from that person. Pero meron din parts sa kanya dito na gusto niya nang maging masaya. Ang siguro nandun lang siya sa point na dahil hindi pa siya naka-move on, nasa healing process pa siya. Sometimes ito yung naiisip niya. Pero yung mga pinapakita niya, hindi nalobat ako. Hindi naman yun pretending. Gusto niya talaga. Kumbaga, ang napapansin ko sa kanya dito, pinipilit niya talaga na makalimutan yung past niya ng ganun agad-agad because inspired na siya sa'yo. Inspired naman talaga siya sa'yo. May nararamdaman talaga siya para sa'yo. Yung mga pinapakita niya, yun talaga yun. Meron lang part sa kanya na hindi pa siya naka-move on. And wala naman na siya balak na bumalik. Plano niya lang talaga na to get some justice. Kasi niloko siya nun sobra siyang nasaktan. So, to get some justice lang. Siguro hindi niya na sinishare to sa'yo. Siguro ito yung mga tinatanong mo sa kanya. Hindi niya na sinishare sa'yo kasi parang para wala ng gulo. Ayaw niya ng away. Gusto niya yung maging masaya kayo. And gusto niya even na magkaroon pa kayo ng kumbaga long term pa talaga. Victory or something like that. He wanted to take the leap of faith talaga towards a new beginning of his life with you. Gusto niya nang umalis emotionally from this connection na to. Kaya nga nasa healing process siya ngayon. So, hindi naman talaga madali yung paghihilom. Pero, on this person side kasi, depende naman kasi, may mga tao naman kasi dito na, may mga tao naghihilom mag-isa. May mga tao din naghihilom na naghahanap ng inspiration. So, ito siya. Isa siya doon. So, ikaw yung nahanap niya. I think hindi mo kailangan i-worry ito. Kasi, seryoso naman siya sa'yo. Hindi naman, wala naman siya balak bumalik. Gusto lang niya nang maramdaman din yung person na yun na, kumbaga, mas masaya siya ngayon kaysa sa relasyon na meron sila noon. So, let's see. Ikaw, ano ba yung tinatago mo? Ano yung hindi alam ng person na to about sa'yo? Ano yung tinatago mo sa kanya? Ano yung lihim mo sa person na to? Lihim mo sa person na to. May nakaraan ka. So, nung naging single ka, nakilala ka niya talaga ng single ka. Pero, may nakaraan ka dito. Pero, umalis ka na dito, you move forward already and never look back from this. And naka-move on ka na din. Siguro, may past, either may, past marriage, or past commitment by live-in partner or something, almost getting married, depende dun saan kayo naka-resonate, okay? Kasi may harapan dito so ibig may marriage involved ka sa past mo, or either getting married, almost getting married, or live-in, or something ganyan. Basta may nakaraan ka, which is, minsan, concerned ka, kasi itong relasyon na to, bago talaga to. Hindi to relasyon ng mga ilang buwan na, bago lang to. Hindi ko nakita na umabot na kayo ng 8 months. Wala pa.
Kasi worried ka pa worried ka pa about sa person na to, kung malalaman niya yung nakaraan mo, tatanggapin ka ba niya? Kasi minsan di ka nakakatulog sa gabi thinking about this. Minsan di ka nakakatulog sa gabi, worried ka kung paano ko malaman niya na about this past. So, paano ko ikwento sa kanya? Siguro gusto mo din na sabihin to sa kanya, pero minsan iniisip mo na, paano ko ba ikwento to sa kanya? Pero umalis ka na dito, wala na kayo, single ka nga dito nung nakilala ka niya. And single ka naman talaga ngayon. Kumbaga, naka-move on ka na. And parang andun ka na sa point na you already have changes in your life. Okay ka na nung nawala yung ex mo, nung dumating to sa buhay mo, wala, totally move on ka na. Hindi, unlike sa kanya na hindi pa siya okay, healing process pa siya. So, meron ka talaga nakaraan dito. So, ando sa kanya, iniisip mo din na what if, okay? What if nag-click kayong dalawa nito, tapos bumalik yung past mo or ex-husband mo? Ano kayo magiging reaction niya? Kasi on your part, okay ka na nawala to. Pero, what if po magparamdam yun? Ano kayo magiging reaction nito? So, matatanggap niya ba ikaw? Yung nakaraan mo? Or what? Kasi this relationship is very new. So, naisip mo, paano ko ba share sa kanya to? Paano ko ba sasabihin sa kanya to? Ano man yung story ninyo ng ex mo? So, may advice, kailangan mo pa din sabihin sa kanya to. Kailangan mo to talagang i-share sa kanya. And you never know, masishare niya din sa'yo yung past niya. Itong about sa ex niya. Let's go to ano yung pwede magiging outcome sa inyong dalawa. Nitong person. Ano yung pwedeng magiging outcome dito? Okay. Okay. So, I can see here, kung sakali man LDR kayong dalawa nitong person na to, there's a possibility magkikita kayo nito in the near future. Magkakaroon talaga kayo dito ng relationship. Kumbaga, commitment even. So, kumbaga, magkakaroon talaga dito ng new beginning sa inyong dalawa. A wish fulfillment as well. So, I can see also on your part sa inyong dalawa na I think mag-share kayo ng mga ano man yung mga issue ninyo, both from the past or recent past ninyong dalawa. Mag-share kayo. Itong relationship ninyo, hindi naman sabihin na in the future, ito na yung mangyayari since wala na kayo magiging problema pa. So, may mga pagkakataon talaga na magkakaroon ng unsureness sa relationship ninyo. Feeling ko malalaman niya yung about sa'yo, about sa past mo. So, and through that, makakaramdam siya ng unsureness. Kung magkakaroon ba kayo ng future together, or aalis na lang ba siya dito. But, in love kayo sa isa't isa eh. So, definitely, magkakaroon pa din kayo ng plan na magkita sa isa't isa. Kung nagkikita naman na kayo, feeling ko magkakaroon pa rin kayo ng celebration sa isa't isa. Because this person, magkakaroon kayo ng situation na which parang medyo hindi kayo mag-uusap, pero siya, magpaparamdam pa din siya sa'yo. Kumbaga, babalik pa din siya na para maibalik kayo sa dating spark, you know, hanggang sa magkaroon kayo ng new beginning na dalawa. So, ito nakikita kong future or outcome sa relationship ninyong dalawa. See, the Ace of Pentacles. So, there is a possibility that this is a new beginning. Kasi, yung past mo naman na kasi,
Yung past mo naman na kasi is, sa past na yon nakilala mo siya, wala, healed ka na. Wala na, tapos na to. Kahit sabihin na natin na may kasal man kayo or what, naghiwalay na kayo nito talaga. Feeling ko matagal na. Hindi mo lang alam kung paano mo to ikwento sa kanya. Pero, syempre, na-share mo din talaga to sa kanya. And, ito lang naman sa kanya, feeling ko, finally, mahi-heal to siya. Magkakaroon kayo ng mga conflict na pwedeng hindi kayo mag-uusap dalawa. Either problem niya, dahil sa feeling ko yung pinaka fresh na problem sa past, ito siya eh. So, might be about this, magkakaroon ng mga unsureness, mga feeling na may tinatago, or something. Pero, magkakaroon pa din kayo ng reconciliation dito eh. So, even na more pa, kumbaga lalo ka pa niyang mahamahalin dito. So, kaya magkakaroon kayo dito ng new beginning na dalawa. So, a wish fulfillment, as I said, at magkakaroon pa rin kayo na mas mag-progress yung relationship ninyong dalawa dito. Okay? Sa mga mapagdadaanan ninyo. So, hindi madali actually. Hindi din magiging madali yung mga pagdadaanan ninyong dalawa. Mapapa-challenge talaga kayo dalawa. Bakit? Kasi you are meant to be. So, Two of Cups, the Lover's card, there is a possibility that new beginning at the end of this reading, there is a really possibility that you are meant to be. May chemistry kayo sa isa't isa, may attraction sa isa't isa. Yet, pinagtagpo pa rin kayo, binabalik pa din kayo na tadhana. So, itong relationship ninyo, hindi siya madali. Pero nakikita ko dito na sa huli, babalik kayo at babalik pa rin kayo sa isa't isa. So, I can see signs, Leo sign, Cancer, Taurus, I said earlier, right? Aries ba yun? Yeah. Aries, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, yun. Aries, Sagittarius, Leo, yun. Lobat na talaga ako. Capricorn, Virgo, Taurus. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.